Kuha ito sa bahagi ng Quezon Boulevard sa may rekto. Sa ilalim ito mula Quiapo papuntang Sampaloc. Nagkalat ang bato at lupa sa kalsada. Ang mga kotse nag-alinlangan ng tumawid. Ang isa napatigil na lang. Ang motorsiklong ito napilitang magmenor pero sumemplang pa rin sa mga bato. Pero dahil hindi siya kita sa dilim ng lugar, nasalpok siya ng parating na AUV. Binalikan namin ang lugar. Malinis na ang kalsada pero kita sa gilid ang putik. Ang nadisgrasya namang motorsiklo na puno pa ng putik, inakyat na sa bahaging ito sa ibabaw. Ayon kay Nathan Piñon na nakatira malapit sa kalsada at kumuha ng mga litrato, pasado 2:00 sa madaling araw nang makita nilang isang truck kung saan daw nanggaling ang mga nagkalat na putik at bato. Likuran nila, bali bumukas. Kasi hindi ko na nakuha na video. Likuran bukas? Oo. Tapos dire-diretso na yun. Parang walang nangyari. Alam na raw niyang delikado ang mga susunod na mangyayari kaya raw sumama na siya sa pagbababala sa mga motorista. Yun yung motor na. Dumaretso na yung motor. Bali sumisigaw na ako nun eh. Kad dumaan dyan, madidisgrasya ka na dyan. Tapos, nakapasok na siya sa may putik. Dito nakapasok siya. Yung nakapasok siya, may bumreno siya hanggang sa bumagsak na siya. Nabigla ako doon sa kotse. Kasi nabangga niya na yung motor eh. Milalim na eh. Kaya napamura ako. Kasi natakot na ako eh. Matapos ang insidenteng yon, nagkusa na raw silang bumaba para senyasan ng mga parating na motorista. Mismong ang driver daw ng AUV ang nagsugod sa nasagasaang rider sa ospital. Matapos ang ilang minuto, dumating na raw ang isa pang truck na naglinis sa putik at mga bato. Hindi na nila nakuha ang mga pangalan ng mga motoristang na aksidente, maging ang pangalan ng truck. Nagtungo kami sa MPD Station 3 na pinakamalapit sa lugar. Wala raw ni-report sa kanilang ganong insidente. Nakablatter naman na ang insidente sa MPD Traffic Investigation and Enforcement Unit. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ng Manila Traffic and Parking Bureau hinggil sa video. Dano Tingkong ko, GMA News.